sineselebrate, ayan, is araw ng mga, wow, alam na alam, lalo na yung mga kabataan nahihiya sumagot, pero gusto na, puso, di ba? Araw ng mga puso. So, kaya ang message natin ngayon is tungkol sa anxiety. And, di ba, sobrang connected. Pero, connected siya kasi marami na daw mga kalalakihan ngayon, yan, mga tatay ngayon, nag-iisip na, nababalisa na, ano kaya regalo ko, di ba, sa wife ko or sa partner ko. Ayan, marami nang nag-iisip, paano kaya siya surprise? Yan, hindi ako yon. So sa mga kalalakihan, 'di ba? So ito yung parang mga araw na parang nagpe-prepare sila, paano kaya surprise yung wife ko, 'di ba? Or yung partner ko, 'di ba? But then again, bakit ito yung mensahe no for this today? Ito yung binaba sa akin ng Panginoon kasi lately dahil nga parang new chapter din ang buhay ko, which is sa pagiging married man. Yan sa wife ko na si Tin. Parang somehow merong mga random times, random moments, wala naman kaming ganon na kinakaharap na pinagtatagumpayan na mabigat na ganyan. Pero may mga oras at may random times lang sa akin na bigla ako napapatigil at bigla akong may naisip na senaryo bigla sa utak ko na hindi naman nangyayari or mangyayari, pero naiisip ko siya. Diba? Parang somehow napapatigil ako at imbis na maging productive ako, parang naiisip ko yung ganung bagay. Diba? Parang okay naman, masaya naman, praise God, diba? Talagang nakakapaglingkod sa Panginoon, pero may mga times talaga na bigla-bigla na lang may papasok sa isip ko or parang may gugulo sa damdamin ko na ganitong bagay o sitwasyon na parang ayoko mangyari. Diba? So, nung nagtatanong ako sa Lord kung ano yung mensahe pwede ko sabihin, 'di ba, sa inyo. Ito yung binaba niya sa akin, which is ito yung naging comfort sa akin, 'di ba? Sa binasa natin Luke 12 verse 22 to 23. Basahin lang natin next. Sabi doon, and he said to his disciples, "Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat, nor about your body, what you will put on." Mali. About your body or what you will put on. For life is more than food, and the body is more than clothing. Ayan, alam ko po marami sa atin nabasa or napakinggan na itong verse na to. At parang napakalaking hindi tahimik ang Bible pagdating sa pagkakaroon ng anxiety ng mga tao or even ng mga Christian. 'Di ba? Hindi tahimik ang Bible when it comes sa mga kinakatakutan natin bilang mga believers. Now, at sa Bible, sinabi rin or inaddress din mismo ni Jesus yung issue ng ating mga tao pagdating sa anxiety. 'Di ba? Ano nga ba yung anxiety? 'Di ba? So, nakalagay diyan next, sabi sa slide, ano nga ba yung anxiety? Which is tinagalog ko na, 'di ba? Pagkabalisa o pag sobrang pag-aalala. Minsan may mga tao nagsasabi, gawin mo lang positive yan. Yan, anxiety. Diba? Sabi nila, dahan-dahanin mo lang, tapos translate mo sa Tagalog. Diba? Dahan-dahanin mo yung pagbasa, anxiety. Diba? So, ganun lang daw. Gawin mo lang daw positive. Oo nga, positive. Anxiety. Parang ganun. Pero hindi. Diba? Yung mga ganong totoong, parang ginagawa mo positive, may part yun sa atin na gusto natin takasan yung reality, 'di ba, nang nararanasan natin. Ano nga ba yung anxiety? 'Di ba? Sabi sa Hebrew word, ito yung tinatawag na merim now. Okay? Which really means distractions. Okay? So pag nagkakaroon ka or nararanasan na experience mo yung anxiety or sobrang pag-aalala, 'di ba? Ano nangyayari? Nadi-distract ka. Ay imbis na may matapos kang gawin, 'di ba, halimbawa sa mga nanay, ba? Naglalabas sila, tapos biglang may pumasok sa isip na, ayoko na, di ba? Parang sila kaya sa mga estudyante or even sa akin. Halimbawa, pag nagtatrabaho, may ginagawa sa mga working, pag nagtatrabaho sila, imbis na makapag-produce sila ng magandang work or quality of work, biglang may naisip sila, may dumaan sa buhay nila, parang na-distract sila. Parang may plano ka, may goal kang gawin for that day, pero parang may pumasok sa isip mo na parang ganitong pangyayari or challenges, bigla ka nagkaroon ng anxiety, na-distract ka. Ano pa? Sabi dito, becoming uncertain about something. Di ba? Parang hindi ka sure sa mangyayari. Parang ano kaya? Di ba? Tawag dito,
mangyayari kaya to? Ano kayang gagawin niya? Papakinggan kaya? Magkakaroon kaya ako ng pabor dito sa taong to? Ano kayang mangyayari? Minsan, di tayo sure, di ba, ano kayang mangyayari sa bukas? Ano na kaya next week? Ano na kaya next month? Di ba, kakatapos na ng January, February na, inaalala mo na agad yung March, di ba? O paano kaya sa December? Makabili kaya kami ng ham? Di ba, December agad iniisip mo. Next naman, sabi dito, Jesus was speaking to people who live an anxious life. Now, sinabi niya to no, sa Luke, which is recorded din sa Book of Matthew, in-address niya to sa mga tao na na punong-puno ng pag-aalala sa buhay nila. No, pag punong-puno ng pagkabalisa. They are surrounded by uncertainties, 'di ba? Or nakapalibot sa kanila yung parang talagang mga bagay na makakapagpaalala sa kanila, makakapagpa-worry. Sabi dito sa next slide, about 10% ng population that time ni Jesus is mayaman. Pinanganak pang mayaman. Okay, isipin nyo dito, ilan ba attendance natin? Diba? So, taas kamay ng mayaman. Amen. Wala tayo dito mayaman. Ba't kayo nahiya? Hindi ako utang. Diba? So, dito, 10% sa kanila, mayaman. Okay? Pero, sabi dito, 90% ng mga tao is nagtatrabaho. Working in the fields around Nazareth. Growing grapes, olives, and grain. No, or 90%, again, mas malaking populasyon sa kanila ang nagtatrabaho. Isa pang factor dyan is that parang nagtatrabaho sila para lang magbayad ng tax. Kasi sa time nila, ang sumakap sa kanila is mga Roman Empire. So, kailangan magbigay ng tax. So, hindi lang sa Roman Empire, kailangan pa nila magkaroon ng offering dun sa temple. Okay, so bigay ng bigay. Yung mga leaders na na naka-assign dun sa temple, mga corrupt din. Diba? So, parang nagtatrabaho sila araw-araw para ibigay lang din sa iba yung pinagtatrabahuhan nila. Kaya nung nalaman nila, si Jesus nagpakain ng 5,000 tinapay, sa 5,000 tao ng tinapay at isda, diba? Nilapitan nila si Jesus. Nagpagaling, pinuntahan nila si Jesus. Kasi hindi sapat, diba, yung mga nakukuha nilang resources. Ngayon, sabi dito, there are 2 types of anxiety, or may 2 types ng pag-aalala, pagkabalisa ng tao. Na, ang una dyan is yung specific ang nakalagay dyan, specific anxiety and non-specific anxiety. So sabi sa specific anxiety, sabi sa next slide, ito yung mga fears common to our life, 'di ba? So parang part 2 to nung sermon ni Pastor Ruth nung nakaraang week, which is nabanggit niya din yung, kaya sabi nga 'di ba yung parang fear na word, or do not fear, 'di ba sinabi ni Jesus ng maraming beses, parang 366 times. No? So parang meaning talagang dapat i-remind natin yung sarili natin na huwag matakot. Pero ano nga ba yung specific anxiety? So word pa lang, ibig sabihin specific, talagang alam agad. Now, dyan yung mga nakalagay. So, sabi dito, what do you worry about in a daily basis? Ito yung mga specific anxiety, ibig sabihin, common sa atin. Number 1, fear of illness. Diba? Ayaw naman natin ng may sakit dito. Diba? Aminin natin sa hindi, nung nagkaroon ng COVID, huwag kang lalapit sa akin. Diba? Parang mga ganun. Nag-alcohol ka ba? Diba? Parang mga ganun. Doon pagpapasok, huwag ka na lumabas ng bahay, dito ka na lang. Diba? Parang may mga tao, ayaw nila lumabas ng bahay nila kasi grabe nakikita nila sa news, sa balita. Diba? Yung iba naman, tawag dito, kailangan umalis pero di makaalis. Diba? Kasi nga natatakot sila na baka mahawaan. Diba? So may mga tao natatakot sila na magkasakit. And truly naman, diba? Honestly, ayaw natin talaga ng sakit. Diba? Ngayon lalo't malamig. Or malamig pa ba? 'Di ba parang uso daw yung sipon at ubo. Pero we rebuke it in Jesus name. Sunod naman, loss of money. 'Di ba? May mga post nga, 'di ba, na nakikita ko, sabi doon, 'di ba, parang hirap kumita ng pera ngayon. Sabi niya, 'di ba, kung alam ko lang na ang hirap kumita ng pera ngayon, kinder pa lang nag-ipon na ako, 'di ba? So sana ganoon na lang, no? Gaano kayang milyon yung naipon ng batang 'yon. Pero ganyan ngayon sa panahon natin, 'di ba? Is yung piso, dati may mabibili ka na sa panahon ng mga mothers, sa piso daw napakalaking bagay na sa dos. Ngayon sa piso na mabibili mo, 'di ba? Candy na lang, 'di ba? So minsan nga kulang pa kasi 5, 'di ba? Magkano po 'yan? Gusto mo lang piso pero hindi 3.5. Paano po pag piso? Hindi 3.5. 3.5 talaga. Fix sila doon, no? So ganoon. So wala na halos, 'di ba? Sabi sa survey sa Amerika, isa daw to sa mga pinag-aalala ng mga kalalakihan na kasal na, 'di ba? Yung pera, specifically with the respect their ability to care for and provide. Yan. Totoo ba yan sa mga tatay?
Diba? Sa mga pamilya, isa daw yun sa mga iniisip ng mga tatay, di ba? Na paano daw sila magpo-provide, di ba? Pag nawala ng pera, paano na to, paano na ganyan. Okay, so survey says that men gather and talk with each other about many things but don't talk about their insecurity of inability to provide. So isa daw yan sa, kung meron man nag-worry, hindi lang nanay. Di ba? Alam nyo na nag-worry ang nanay, napaubos ng pera pag nagtanong ka, ma, ano ba yun? Di ba? Galit na. So yan, nag-worry na siya. Pag tatay naman, hindi, sige, ganun lang. Di ba? So, mostly. Based sa experience ko yun, no? So, hindi naman lahat po ng nanay ganun. But, sunod naman, isa sa mga dahilan ng pagkabalisa ng mga tao is, loss of job. Ayan, sa mga working dito, ayan, sa mga yield or sa mga mag-work pa lang. Isa daw yan sa mga kinakatakutan or parang kinakabalisa. Naku, paano kaya to? Baka ganyan, paano yung resources namin, ang pagkukunan namin ng pera pag nawala yung trabaho ko? Diba? Kaya nagpapakahirap, nagtatrabaho ng maigi, diba? So, kasi natatakot sila na mawala ng trabaho. Sunod naman is loss of security. Isa rin din sa mga pinagkakabalisahan ng mga tao kasi, 'di ba? Pag nabalitaan niyo na may nakawala daw sa ganyan, 'di ba? Parang lock niyo pinto, 'di ba? Parang tawag dito, lock niyo lahat, 'di ba? Kahit yung CR natin, lock niyo lahat, 'di ba? Dahil sa takot. 'Di ba? Or halimbawa na lang dun sa nung uso pa yung parang grabe talamak pa yung drugs, 'di ba? So parang yung mga nanay, yung mga parents natin, 'di ba? Wag kang uuwi ng gabi, Wag kang gaganyan-ganyan. 'Di ba kasi meron silang ganun na anxiety na baka mangyari pag gabi na, pag ganito. So next naman sa mga kabataan or sa mga nag-aaral is yung education daw. Ayan. So takot na ako magkaroon ng palakol, 'di ba? Ayaw niya na. Sawa na daw siya makita ng line of 7. So isa na lang daw, bibingo na siya. So ayan. So may mga kabataan dito, ayaw na nila or nag-iisip sila, ano kaya pambaon ko? Paano kaya tong makukuha yung grade na to, 'di ba? Bibigay na naman ako ng floor wax, 'di ba? Or magbibigay na naman ako halaman para ma-please yung teacher. Ubus na yung halaman namin sa bahay. Okay, sunod naman is yung food. Pagkain. Ayan, alam ko pinag-aalala natin yan. Di ba? Meron dito mga 6, 7 kumakain. No? Pag hindi nakakain ng 7 beses, nag-aalala na. Saan yung merienda ko? Di ba? So, pero mostly, di ba, sa mga average mga tao po, na walang ganun kakayahan, no? Yung food napaka-importante, di ba, sa buhay natin. Honestly, di ba? Dapat 3 times a day. Di ba? Yun yung parang standard na dapat umaga, tanghali, tsaka gabi. No, so ganun. Yung minsan yung mga tao, ayan, common na pinag-aalala yan ng tao. 'Di ba na ano kaya kakain namin next week, 'di ba? Yung iba, ito tinola na naman, 'di ba? Next tinola na naman, 'di ba? Next tinola na naman. Papaya, pinapalitan lang ng sayote, tas papaya. So ganun lang, palit-palit lang. So pinag-aalala kung ano yung kakainin nila, which is napakahirap sa mga ganitong sitwasyon. 'Di ba? Sa mga nag-outreach dito, yung mga kabataan, yung mga tao, di ba na nakakasalumuhan nyo? Alam nyo, yung iba sa kanila, di ba, malnourished, yung iba ng mga kabataan, mapapayat, di ba? At kasi alam natin na parang hindi sila nakakain. And isa sa yung mga pinag-aalala, di ba? So next naman is yung clothes. Ayan, yung mga tao, meron din silang anxiety pagdating sa kung ano yung susuotin nila. Di ba, may butas lagi sa kilikili. Di ba, ito na lang lagi sinusuot ko. Di ba, ito na nung Sunday, ito na nung prayer meeting. Tapos ngayon ba namang outing, ito pa din suot ko. Di ba? So, 3 times a week. Di ba, yun ang suot mo. So, parang pag nakita nakaputi, ay siya to. Di ba? Parang dahil isa na lang yung damit mo. So, may mga ganun tao, wala silang kakayahan. Di ba, na magkaroon ng ganitong kagaran damit at minsan nagiging dahilan ng pagkabalisa nila. Sunod naman is yung natural disaster. Ayan, yung mga lindol, yung mga baha. Siyempre, ayan naman natin yan, di ba? Yung pag nakakarinig ka na ng signal, di ba? May signal number. Tuwan-tuwa yung mga estudyante, yes, walang pasok, di ba? Pero yung mga nanay, naku, ano kaya yung mga ganyang mangyayari? Di ba? So, mga ganong klase ng disaster. So, ano pa? Yung mga reason ng pag-aalala, political interest. Diba, naku, ito na naman, siya na naman naluklok, di ba? Ganito na naman, ito na naman sa barangay namin, ikilalang kilala yan na ganyan. Diba? Minsan nag-aalala ka, naku, paano naman yung para sa mga senior, di ba? May mga ganyan. So next is yung, traffic. So yung mga nagko-commute dito everyday, Monday to Friday, di ba? Mga nagko-commute, especially mga estudyante. Di ba, pagpatak ng 6:30, naku, traffic na, rush hour na. Wala na, late na ako sa per subject. Lagot na naman. Diba? So minsan, pinag-aalala yan kahit ng mga nag-work. Ako especially sa, sa dulo pa ako ng Pilipinas. Dahil sa Quezon pa ako nag-work. No, so pag naabutan ka talaga ng rush hour, talagang bang, 'di ba? Talagang mahirap, malilate ka talaga. So next is yung
family or peer pressure. Meron naman sa family, 'di ba, na parang kahit family sila mismo, 'di ba, parang nararamdaman mo yung pagkabalisa. Parang kahit hindi naman kasi lahat ng family is, no, wala namang perfect na family and there is something na hindi pagkakaunawaan. Pero minsan may grabe talaga, no, yung isang tao na yun, sobra na siyang nagbabalisa pagkagising niya sa bahay. Ano na naman kayang sasabihin sa kanya, di ba? Ano naman yung gagawin sa kanya, ano naman yung verbal na gagawin, di ba? Or sasabihin. Yung iba naman sa peer pressure sa mga friends. Di ba? Pag napasok sa school, napipressure na sila pumasok kasi ang daming estudyante, binubuli sila, or kung ano yung pinagsasabi sa kanila. Next naman is yung love life. Ang dami, no? Parang hindi natatapos. Love life. No, yung iba dito, 'di ba? Parang ano kaya, 'di ba? Di niya na ako chinachat ah. Parang mga ganyan. Oy, ano kaya, 'di ba? Parang kailan kaya, 'di ba? So, may iba naman, 'di ba, nag-aantay ng ano nila, kailan kaya darating si Prince Charming, 'di ba? O kaya yung God's will, 'di ba? So, ilang taon na ako, ganyan. May mga parts sa buhay nila na nagiging sila, parang nagiging anxious, no? Next naman, okay, last two is yung economic status, 'di ba? Pag nakita nyo, bagsak daw yung ekonomiya, pero in Jesus name, 'di ba? Yung ekonomiya ng Pilipinas ay tumataas. So, pag nakita natin na parang pabagsak, 'di ba, yung economy, parang naku, yan na naman, mataas na naman yung presyo ng sibuyas. Wala magsisibuyas. Bawang lang. Diba? So, mga ganyan. Next naman is, parang parang awkward siya, pero happy. No? Na kahit masaya pala, nag-iisip na anxious yung isang tao. Bakit daw? Kasi, may mga kasabihan yung mga nanay, yung mga, hindi, lagi na lang nanay, yung mga matatanda. Para hindi naman. O sige, mga bata na lang, kasi mga, na huwag ka masyado masaya. Diba? Bakit? Kasi mamaya may mangyayari sa'yo, di ba? Pero we rebuke it in Jesus' name. Di tayo naniniwala doon. Kasi ang plano ng Diyos, di ba, is good, di ba, sa atin. Di ba? So, wag tayo maniniwala doon na, nag-celebrate tayo, ayun na, saya tayo. Ay, wait lang, masyado ko masaya. Wait lang, di ba, kino-control mo. So, wag po tayo maging ganun ka-anxious na sobrang saya mo. Wala pong, sa mga joy, sa joy na nag-celebrate si David, di ba, dahil naibalik na yung ark, di ba, parang nahuhubaran na siya, kakasayaw. Di ba, hindi niya inisip, ay, wait lang, masyado ko masaya. Di ba, hindi. Di ba, kundi sabi ng Lord, di ba, meron joy sa presence niya. Kaya pag nag-celebrate tayo or natutuwa, nagagalak tayo dahil nandito tayo nag-gather or somehow may sinagot yung Panginoon, di ba, na prayer sa atin, wag po tayo mag-isip na, ay, baka may mangyari na ganyan. No? So, kasi siya magiging dahilan. Sunod naman is yung non-specific anxiety. Yung mga sinabi ko po, specific, which is common na pinag-aabala natin or, pinag-worry natin. Sunod naman yung non-specific. Okay, sabi dito, fear of the unknown or fear of having no sense of purpose or destiny. And mostly po na mga nakakaranas niyan is, I think all ages, but mostly mga kabataan. Kasi they are on the stage na na parang sinesearch nila kung ano ba destiny nila. Ano bang course sa akin? Sabi sa akin, magsusundalo ko, pero ito ang gusto ko. Diba? So may mga ganong klase na parang hindi nila alam kung ano yung destiny nila. No, pag tinanong mo sila, sabi dito sa next slide, most of people who are depressed, diba, fall into this category. No? May mga tao na hindi naman sila mahirap, actually mayaman nga sila, 'di ba? And they are not ill, wala nga silang sakit, pero but often they are the ones who have anxieties. 'Di ba? Yung parang mga punong-puno na sa buhay, pero sila lang yung alalang-alala. 'Di ba? Ano ba after nito, nakuha ko na lahat. 'Di ba? Meron na ako lahat. 'Di ba? Ano pa bang meron? 'Di ba? Ang kulang sa kanila or ang totoo doon is wala talaga silang everything. No, kasi wala si Jesus sa buhay nila. Kaya mostly ng mga tinatanong mo ng mga ganyang klase ng tao, ang masasagot nila, wala. Hindi nila alam kung bakit. Diba, ang sagot doon, diba, alam natin, si Jesus lang. No? Sabi dito, they are the ones trying to find significance in life. Kaya siya non-specific is hindi siya masyadong mabanggit or hindi maalam kung ano yung reason. Diba? Though not often emphasized, sabi dito sa next slide, yung negative provision that Jesus gave more frequently than any other was not don't steal or don't kill. Diba? Yung madalas na binanggit ni Jesus, kagaya na sinabi ko sa Bible, is hindi yung don't kill. O, diba? Hindi yung don't murder or do not commit adultery. Pero ano yung madalas niyang binanggit na do not or do not. Diba? Sabi doon is fear not. Sabi niyo nga, fear not. Isa pa, fear not. Ayan. So, fear not. Ibig sabihin nun, huwag tayong matakot. Bakit daw? Sabi dito, the Lord knows our condition. Maniwala ka sa hindi. Alam ng Panginoon kung ano ang condition mo. Minsan, gusto natin, Lord, ngayon na. Alisin mo na to.
'Di ba? Pero ang Lord, meron siyang way kung paano niya isosolve yung problem mo or yung pag-aalala mo. And He knows that all of us go through and experience worry. Lahat pala talaga tayo, 'di ba, na-experience ng pag-aalala, pagkabalisa. Kahit gaano mo kasi nakikita yung katabi mo ngayon, 'di ba? Or yung kaibigan mo, kahit nakikita mo siyang parang walang problema sa buhay, nakakaranas siya ng mga ganyang klase ng bagay. At minsan hindi natin alam, pero ang Diyos alam na alam yan sa buhay natin. Kaya nga sabi dito, it is not a matter of never experiencing anxiety. Kasi lahat naman tayo naka-experience niyan. Lahat tayo naka-experience ng pag-aalala, ng pagkabalisa. But what you do with it. Ano ibig sabihin nun? May pumasok sa'yo na senaryo, nabalisa ka, may nangyari, may nabalitaan ka, na-experience mo. It's okay. Kasi it's common to all people. Diba? It's uncontrollable. Pero yung gagawin mo doon, yun ang may make difference. And minsan, may mga tao na gusto nila, ninanasap pa yung ganong way of thinking. Diba? Nagpapatugtog pa ng sad music. Diba? Mag-iimo pa. Diba? Parang mga ganun. Gusto pa nilang i-fuel. Diba? I-fuel kasi gusto nilang maiyak or something. Pero may mga ganun na part sa tao. Diba? Pero ang katotohanan niyan is that, diba, ayaw ng Panginoon na mag-dwell ka dyan. Diba? There is something na purpose ng Panginoon kung bakit hinayaan niya na dumaan yan sa iyo. Diba? At malalaman natin kung bakit ba tayo nakakaranas niyan. Ano bang purpose ng Panginoon? Ngayon, start tayo. Sabi ito yung beginning ng anxiety. Now, next slide, sabi, reasons why we allow ourselves to become anxious. Nabibigay ko sa inyo list kung bakit ba madalas yung mga tao, or ano ba yung mga reason kung bakit kayo nag-aalala. So I pray na as we tackle this, yung mga topic na to, yung mga points na to, diba, I pray na talagang iwasan natin at maging sensitive tayo every time na parang nagagawa natin to. No? So, sabi sa Matthew 6 verse 25, that is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Kaya mali yung, 'di ba, food is life, 'di ba? Mali yun kasi life is more than clothing, 'di ba? Huwag kayong magsasabi ng food is life. Yeah, kain tayo, samgyup, 'di ba? Mali. 'Di ba? Kasi sabi pa lang ni Jesus, 'di ba? Life is more than food or life is more than clothing. Huwag niyo sasabihin basketball is life. 'Di ba? Porket mahilig kayo mag-basketball. 'Di ba? Baka maging bola talaga kayo, 'di ba? Pero ang buhay natin is si Jesus. Diba? Anong sabi dito sa number 1? Tandaan natin, reason ng anxiety ng isang tao is Basahin natin, 1, 2, 3, go. Poor sense of our identity or worth in Jesus. Ayan, isa sa mga dahilan kung bakit tawag dito nakakaranas ng anxiety ng isang tao kasi hindi niya kilala kung sino siya sa Panginoon. Ano yung identity niya, ano yung worth niya. Which is ngayon, di ba, which is Love Month. Diba? Parang nung OPM nga, yung kung napakinggan niyo yung preaching ni Derek Prince, diba? Sa mga nag-OPM dito, yung parang, do you realize how valuable you are? Diba? Nare-realize mo ba kung gaano ka ka-valuable sa mata ng Panginoon? Diba? Sabi sa Matthew 6:26, ganito tayo ka-valuable sa mata ng Panginoon. Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Ano sunod? Are you not more value than they? Sa mga maliliit na ibon, yung mga maya nakikita nyo, pag umaga, pagkagising nga, may kumakanta-kantang ibon, may sumisipol-sipol. Parang ang nila, wala silang problema. Pero hindi sila nagugutom kasi mismo ang Diyos ang nagpapakain sa kanila. And yung sa maliit na ibon na yun, di ba, na pinapakain ng Panginoon, paano pa tayo? That we are created in His own image. Diba? And binigay niya yung bugtong niyang anak para sa atin. Yung pa bang pangangailangan mo, diba, hindi niya ibibigay. Ganun tayo binavalue ng Panginoon. Kahit minsan parang tinitreat natin na parang kagaya silang kaibigan mo, ng someone na kilala mo, na ganito ka lang binavalue, hindi. Diba? Binavalue ka ng Panginoon ng higit pa sa iniisip mo. Sabi nga, diba, ang Diyos ang nakakilala sa iyo ng higit, Diyos din ang nagmahal sa iyo ng mas higit pa. Diba? Oftentimes, we think, sabi dito, on how God can be interested in these little simple things of our life. Minsan kasi parang malit lang naman na bagay ito, bakit ko pa kailangan ipag-pray? Or bakit kailangan ko pang idinig sa Panginoon? Diba? Parang kulang naman ako sa ganyan, kulang naman ako. Dapat ang pinagpipray ko ay mas malalaking bagay. Diba? Sa mga ganun thinking po, mali yun. Diba? Kasi ang Panginoon, interested siya sa lahat ng meron sa'yo. Maliit man yan or
malaki. Halimbawa, 'di ba, kulang yung baon mo or yung budget mo, 'di ba? Very short ka or may nakaligtaan ka sa daan, nakaalitan pala sa daan, no? So parang inisip natin na ano, hindi ko na kailangan ipag-worry pa yun sa or dinig pa sa Panginoon yun. Kasi ano naman, maliit lang naman na bagay yung kaya ko yang ayusin, 'di ba? Yun yung mali natin, kala natin kaya natin ayusin ang lahat. But some people think naman daw, sabi sa next slide, some people think that they are not worth the attention of Jesus. Bakit daw? Kasi lumaki sila sa surroundings or sa environment na laging maliit ang tingin sa kanila. Diba? May mga ganong klase ng tao na parang kahit anong encouragement mo, kahit anong push mo sa kanya, hindi siya makatapak doon sa parang outside ng comfort zone niya. Kasi nga, all through his or her life is parang ganin naging environment niya. Na sinasabi, you are, wala kang kwenta, di ba? Or wala kang ganito, wala kang mapapala, or walang mangyayari sa buhay mo. Ganun yung pinaramdam sa kanila. But pag pumunta ka kay Jesus, lumapit ka kay Jesus, di ba? Ano makikita mo? Yung value mo sa Kanya. Diba? Ano yung value mo, diba? Is that He gave His only begotten Son for you. Para Para mapatawad ka at para mapalapit ka sa Kanya. Ganun ka binavalue ng Panginoon. Kaya yung mga pangailangan nyo, especially sa mga estudyante, kulang baon mo, ayan, may ambagan na naman, diba? Puro ambagan na ng ambagan, diba? Or kulang ka na naman sa 1/4 sheet of paper, wala kang ballpen, diba? Yung mga ganung klase ng bagay, kung akala nyo hindi interesado ang Panginoon doon, Lord, alam ko interesado ka, diba? Yung mga maliliit na bagay nun, pagpipray ko, bibigay ko sa'yo. Sa mga nanay, di ba? Sa mga tatay, yung mga maliliit na concern yun na parang kaya nyo naman ayusin, di ba? Mag-overtime lang ako sa work or gagawin ko lang to. Gustong-gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya at idinig natin sa Kanya yun, di ba? Kaya nga sabi sa next slide, bakit daw interesado ang Panginoon? Is it because God loves each and every one of us. Amen ba? Okay, kasi mahal tayo ng Panginoon. Yun ang katotohanan doon, di ba? God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba? Namahal tayo ng Panginoon at gusto ng Panginoon na i-provide ko ano yung pangangailangan natin. Sunod ng reason ng anxiety ng isang tao is attempting to change things they cannot change. Mga bagay na hindi naman talaga dapat, hindi na talaga mababago, pero somehow gustong baguhin ng isang tao or ng isang believer. Sabi sa Matthew 6:27, which of you taking thought or worrying, 'di ba? Can add 1 cubit into his stature. 'Di ba? Sabi ang cubit daw is 18 inches, 'di ba? So 18 inches siya. In other words, sabi dito nung ina-address si Jesus sa mga tao to, people are anxious about how long they're going to live. Kasi nga mostly kasi nga sa kanila hindi mayaman, mahirap lang. And sila yung mga prone sa sakit. Makikita nyo, may mga lepers, may mga kung ano-anong pilay, may bulag, may mga tao na ganito, ganyan. Kasi nga, wala silang ganong nutrients na nakukuha sa katawan kasi mahirap lang sila. And yung mga tao, lagi ang nasa isip nila, paano kaya namin mapapahaba yung buhay namin? Which is, it's the same thing, sa time natin ngayon, naninirahan tayo sa society na absolutely, sabi dito, consumed with longevity. Di ba? Parang paano natin kaya papahabain yung buhay natin? Di ba? Pansit ba ng pansit? Puro pansit na lang baka kainin natin para mababuhay natin. Or yung iba, may napanood ako, ewan ko kung nakakita nyo, is sa parang foreigner siya, tapos ang goal niya is maging immortal. Parang nakakatawa, di ba? Pero yun talaga goal niya, parang mapahaba yung buhay niya. Tapos may method siya na nilista, iinom siya ng ganitong 5 gamot, tapos pagkagising ng tanghali, 4 na gamot. Pagkagising ng gabi, iinom siya ulit ng gamot. Ito kakainin niya. Kinakrush lang na kung ano-ano, ng mga gulay, tapos inom lang. Ganun lang, wala siyang paglalaro, wala siyang physical activities, wala. Ganun lang iikot niya. Kasi gusto niya mapatunayan na mahaba yung buhay niya. Which is alam naman natin. Pag nakita niyo yung picture niya, parang mas matanda pa siya sa mga senior citizen. Yung balat niya talagang gano'n na. Talagang hupak na hupak. Diba? Parang imbis na maging healthy, para siya nagda-drugs. Diba? So, gano'n yung nangyari. And yung mga tao, di ba, umiisip ng iba, lipat tayo sa ibang planeta. Diba? Punta daw sa planet Mars, di ba, para mapahaba yung buhay. May mga iba't ibang naiisip ang mga tao para paano kaya mapapahaba yung buhay ko, yung ganito. Diba? Hindi ko sinasabi sa inyo, kaya okay lang pala, wag na pahabain yung buhay. Ito, wag na, inom na tayo. Diba? Hindi gano'n. Diba? Sinasabi ko po sa inyo is, yung mga taong alalang-alala sila. 'Di ba lagi sa kinabukasan kung ano kaya, 'di ba? Hanggang kailan kaya, 'di ba? Ng mga ganun. Which is isa sa mga bagay na wala tayong control. 'Di ba? Kasi may sinet na time ang Lord sa buhay ng bawat isa. 'Di ba? Parang busy daw, so kung paano daw sila or gaano daw sila kahaba.
mabubuhay. 'Di ba? Kaya nga may mga tao na kumukuha ng saint. Alam na alam. So para para dahil anxious sila sa tomorrow. Sa kinabukas, just in case, di ba? So worrying sila para wala nang mag-alala sa akin. 'Di ba? So focus ang mundo ngayon kung paano papahabain ang buhay. Pero sabi ng Lord, 'di ba, do not be can this worry add, 'di ba? Even 18 inches, 'di ba? Kaya nga bakit ka mag-aalala? 'Di ba? Number 3, isa sa reason kung bakit nagkakaroon ng anxiety ang isang tao is yung failure to trust in God. As sabi sa next slide, anxiety is unbelief in disguise. Sabihin nga natin, anxiety is unbelief in disguise. Okay? So every time na parang meron tayong worriness sa buhay natin or parang nababalisa tayo, 'di ba? Ang katotohanan niyan is meron tayong unbelief. 'Di ba? Meron tayong kumbaga hindi pagtitiwala sa Panginoon. Sabi dito, anxiety is unbelief saan daw? In God's character. Parang, nagda-doubt ka. Ganito ba talaga ang Diyos? Sabi niya, magpo-provide daw, sabi sa Bible, sabi dun sa narinig ko sa church, ganun ba talaga character niya, di ba? Or next is yung integrity ng Panginoon sa promise niya na ginawa ko to, sinabi ko to, gagawin ko to sa buhay mo. Di ba? Parang nagda-doubt ka. Di ba? Which is, kasalanan yan sa harap ng Diyos. Parang kumbaga, pinapamukha mo sa Diyos na, Lord, di ako naniniwala sa'yo kahit anong ginawa mo. Di ba? And napaka-common yan, even the Old Testament. Hinati ng Diyos yung dagat. Diba, may pillar of cloud by day, pillar of fire by night. Ang daming miracles na ginawa. Pero at the end, yung mga tao, wala, hindi totoo yan. Hindi magpo-provide ang Panginoon. Diba? Hindi ganyan. And napaka-visible na ng lahat ng ginawa ng Panginoon kung paano niya miraculously itinaguyod ang bawat mga anak niya. And ikaw, diba, bakit ngayon magda-doubt ka pa? Diba? Kung kailan napakarami na nating pwedeng basahin. Kung kailan marami na tayong pwedeng i-look back. 'Di ba na pagiging faithful ng Panginoon, bakit ngayon ka pa magkakaroon ng unbelief? 'Di ba sabi sa Matthew 6:32, for the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. Alam ng Panginoon na kailangan mo ang lahat, yung mga kailangan natin sa buhay. Ngayon yung pang-apat is people attempt to find insecurity in life by following the world's pattern. Sige nga, daw yung number 1? Number 1 is, reason for anxiety, poor sense of our identity in Jesus. Ano yung number 2? Attempting to change things they cannot change. Okay, at number 3, failure to trust in God. At yung 4, people attempt to find contentment and security in life by following the world's pattern. Naalala niyo ba si Abraham at si Sarah? Di ba, parang nag-promise ang Panginoon sa kanya. Di ba na magkakaanak ka sa ganitong araw, ganitong panahon. Nag-doubt sila. Di ba kasi nga 100 years old na, ang sobrang tanda na, magkakaanak pa ba kami? Di ba kahit tayo, kung nandun tayo sa posisyon niya, mapapaisip tayo, kaya pa ba? Parang 60, 70, hindi na, di ba? Or even 50 nga eh. Diba? So sila, Abraham at Sarah, parang sa tingin nila, baka may ibang way, baka ganito yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nang ginawa nila, kinuha nila si Hagar. At si Hagar, 'di ba, nagkaroon ng relationship siya kay Abraham, nagkaroon ng something, tapos nagbungas kay Ishmael, which is hindi ang kalooban ng Panginoon. May ganung tendency yung mga tao eh. 'Di ba? Nakita mo, nabasa mo sa Bible, that God will provide. Oh, God will provide. Oh, kailangan ko yun ng pera eh. Alam ko na, uutang ako. Ganun pala yung way ng Lord para mag-provide siya. Uutang ako, 'di ba? Which is hindi. Diba? The more ka na, sabi nga 'di ba sa mga prayer na narinig natin, 'di ba hindi tayo yung magbabaraw, tayo yung maglelend. Hindi tayo yung bottom, tayo yung top. 'Di ba tama na yung pamumuhay ng ganung klaseng buhay. 'Di ba? Huwag na tayong umasa na ganito na lang tayo, ganyan na lang. Mamuhay na kung ano yung sinabi sa'yo before or kung ano yung nakikita mo, ganyan. No? We shall live by faith, sabi sa Bible. Maniwala tayo sa promise ng Lord. Diba? At huwag kang gumawa ng alternative way para lang mangyari yung ganyan. Hayaan mo ang Lord ang kumilos. Diba? At makikita mo kung paano talaga siya. Diba? Testimony ko na lang, diba, dun sa mga sa kasal na nangyari namin, sa kasal namin or even after nung kasal, imposible talaga yan kung ako lang yung kumilos. Or si yung wife ko, si Christine. 'Di ba? Kung kaming dalawa lang, napaka-imposible noon na ganun yung mangyari. Pero every time na naglo-look back kami, 'di ba? Nagpagpapasalamat kami sa Lord kasi siya ang nag-provide ng lahat ng pangangailangan namin. 'Di ba? Kung magtitiwala tayo sa kanya, walang mawawala sa atin. 'Di ba? Kasi ang mga tao nagtitiwala sa kanya kailanman ay hindi niya pinahiya.
'Di ba? So, sunod naman, pang-5 is misplaced priorities. 'Di ba? Ano yung misplaced priorities? Sabi dito, seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give everything you need. Diba? May mga may mga priorities tayo sa buhay na kung saan na parang ito unahin ko ito. May mga schedule. Ako kasi hindi ako yung klase ng tao na Monday, paggising ng 6 o'clock, may ganito. Though pinagawa sa amin yan nung elementary kami, no? Di ko rin na-apply yan hanggang ngayon. Pero ngayon, nangyayari, nagkakaroon ng pagkabilis sa yung mga tao kasi yung mga priorities nila sa buhay is hindi maayos, iba-iba. No? Kaya sabi dito, seek the kingdom of God. Kaya nga, seek King. Diba? Sa mga naturo bakit, seek King. Diba? Seek the King first. Diba? So, isik muna natin ang Lord. Diba? Bago sa lahat. Sabi dito, diba? Next slide, sabi, He is not the first or the highest priority. Huwag natin isabihin lang, ay, si Lord unahin ko. Tas the rest, okay na. Diba? Parang sinabi mo na, hihinga muna ako ngayong umaga, mamayang tanghali, hindi na. Diba? Or mamayang gabi, hindi na ako hihinga. Diba? Nagiging violet na. Parang nahihirapan na. Hindi, huminga na ako kanina umaga. Hindi. Diba? Kasi parang gano'n yung sinasabi natin, pag ino natin, Lord, unahin kita umaga. Okay na. Buong araw. Wow! Diba? Ano mo pinagagawa mo. Diba? Or ano yung mga in-accomplish mo nang wala si Lord. Pero diba? Pag sinabing seek ye first, yes, unahin natin siya, pero kalimutan na after nun. Hindi. Diba? Ano sabi dito? He is not the most important person. Hindi siya yung pinaka-importanting person sa'yo. Hindi lang siya yung pinaka-importante. Diba? Hindi lang siya yung number one. Pero He is your life. Diba? Siya yung buhay natin. Diba? Na hindi lang siya yung something na pag kailangan natin ganito, kailangan natin ganyan, unahin natin siya. Unless you make Him your life. Diba? Mamumuhay ka sa misplaced na priorities. Diba? Huwag natin gawing yung Panginoon na number one lang, ganyan, just number one. Diba? Bakit? Kasi may tendency tayo sa atin na palitan yung number one. May dumating na lalaki sa buhay mo. May dumating na babae sa buhay mo. Ay, di ba? Siya na yung number one. May dumating na success sa buhay mo. Yun na yung naging number one. Wag lang ang Diyos, wag lang natin gawin ang Diyos na number one, but di ba, gawin natin siya yung buhay talaga natin. Which is, siya naman talaga yung buhay natin. Di ba? So, no one misplace his or her priorities in breathing, kagaya na sinabi ko sa inyo. Di ba, kagaya nga ng paghinga, hindi nila nami-misplace yun. Diba? And tayo rin mismo, diba? Pagkagising sa umaga, sa kalagitnaan ng araw hanggang sa paglubog nito, diba? Si Lord or ngalan ni Jesus ay papupurihan. Diba? So siya 24/7. Diba? Number 6, yung last na sa reason for anxiety is yung unconfessed sin. Maniwala kayo sa hindi, ito sa mga reason ng pagkabalisa ng maraming mga Kristiyano. Diba? Bakit? Kasi meron silang unconfessed na kasalanan. No, sabi sa dito, many times anxiety or concern is a result of sin. And the cure is to deal with the sin. Sabi sa Psalms 32 verse 1 to 5, says that person whose sin is forgiven is blessed. And the heavy weight of guilt is taken away when sins are confessed. So, hindi ata yun yung pinaka-verse. Pero sinabi dito, di ba, na ang isang Kristiyano na hindi niya kino-confess sa Lord or tinatago niya yung kasalanan niya sa Panginoon, sila yung mga tao laging alala. Lalo na pag-usapang rapture. Darating na ang Panginoon, ready ka ba? Di ka ba kinakabahan? Ako, personally, nung nagsisimula ako, nung parang enjoy pa ako sa medyo may mga kasalanan, di ba, parang hindi ko pa sinusuko. Every time na sinasabi or pinag-uusapan na darating ang Panginoon, ready ka ba? At ang pagdating ng Panginoon ay walang nakakalam kahit sino. Maaring tulog ka, maaring gising ka. Pero pag dinatnan ka ng Panginoon, ready ka ba? Yung puso mo ba ready? Is your heart pure? Diba? Gumagawa ka ba para sa Panginoon ng mga kalugod-lugod na bagay? Or maabutan ka niya nanonood ng ganitong bagay? Maabutan ka niya na wala kang pakialam? Maabutan ka niya naglalakad-lakad doon, nagpapariwara? Diba? So ito yung sa mga bagay na nakakapag-power sa isang tao is that they feel so far away from the Lord because of their sin. Diba? Kaya kapatid, kung gusto mo talaga mawala, I believe ito yung root, diba, ng mga pag-aalala ng mga Kristiyano, is that yung may kasalanan na nabubuhay sa kanila. Kasalanan na hanggang ngayon, hindi nila mabitawan. Hanggang ngayon, ine-enjoy nila. Kaya every time na nagpe-praise and worship, kumakanta, sumasayaw, after ng service, pag-uwi nila, hindi sila masaya. Kasi iniisip nila yung mga kasalanan na ganito. Ayaw nilang i-confess. Ayaw nilang sabihin. Kaya nga yung mga tao, di ba, sabi sa Bible, na magko-confess ng kasalanan nila, sila yung magpa-prosper.
Sila talaga yung makakaranas ng kapayapaan. Kaya kapatid, diba, kung nararanasan mo yung pag-aalala, yung anxiety, diba, hindi lang maybe, but I know, diba, na ito yung reason kung bakit nabubuhay ka pa rin sa pagkabalisa. Diba? So sabi dito sa next point naman, bakit tayo hindi mag-worry? Why we should not worry? Sabi dito, understand that worry would not change a thing. Diba? So nabalisa ka, o, nag-worry ka, hala, nawawala yung ano ko. Diba? Na buong araw hindi ka nakapag-focus, imbis may nagawa ka, walang nangyari. Ay, naalala ko na experience ko dati, bago kakabili ko lang ng cellphone. No, yun yung araw na nawala ko yung cellphone na bago. No? Nung nawala ko yun, buong araw na yun, masaya ako. No, masaya ako. Happy ako. Uy, pre, ganyan. Nag-celebrate pa ako, nakipaglaro pa ako ng basketball. Tapos nagpunta pa ako sa church, saya ako. Tapos nung nalaman ko, yung cellphone mo, binalik dito ni kasi naiwanan mo daw sa school. Ha? Naiwanan ko sa school? Sobrang busy ko that time. Hindi ko alam na naiwanan ko pala yung cellphone ko na kakabili lang, panigurado papagalitan ako pag nawala ako. So, all the while, or throughout the day, masaya ako kahit nawala yung cellphone ko. Bakit? Kasi di ko alam eh. Diba? And isipin nyo, kung nalaman ko na yung cellphone ko nawawala throughout the day, sa tingin nyo, magagawa ko ba yan? Hindi. Kasi mag-aalala ko, saan ko yung nalagay yun? Saan ko yung nalagay ito? Saan ko nalagay yan? And it's the same thing sa atin. No? Yung pag-aalala natin, di ba, wala naman siyang nakaka-accomplish. Di ba? Does it help? Nakakatulong ba siya? Hindi. Mas lalo lang nagpapabigat ng damdamin natin. Di ba? Sabi dito, if worry can accomplish a little thing like that, what's the use of worrying over bigger things? Di ba? Bakit ka mag-aalala? Bakit ka mababalisa? Di ba? Isipin mo ngayon yung reason. Bakit? Ano yung pinagkaka-worry mo, reason pagka-worry mo? Bakit ka mag-worry ngayon kung alam mo that the Lord is with you? Diba? In every life, we have some trouble. But when you worry, you make it double. So, totoo na meron tayo sa buhay natin ng mga, sabi niya ni Jesus, sinabi niya mismo, in this life, you will have tribulations. Diba? But take heart, for I have overcome the world. Diba? Common yan sa atin, especially sa mga Christian. Kasi gusto ng kaaway na i-down tayo. Diba? Or itong mundo na to is a broken world. Diba? Hindi pwedeng straight for a victory. Diba? May mga times na dadan tayo sa mga valley, sa mga lambak. Pero sabi dito, pag nag-worry ka, dinodoble mo yung trouble na yan. Diba? So ano pang gagawin natin? Diba? Bakit tayo hindi mag-worry? Sabi dito, your Father knows them. Alam ng Panginoon kung ano ang pangailangan mo. Alam ng Panginoon kung ano yung iniisip mo ngayon. For all the nation of the world seeks after these things, and your Father knows that you need them. Diba? Alam ng Panginoon yan. Diba? Ba't ka pa mag-worry? Diba? Minsan kasi nabubuhay tayo na parang kala natin yung Lord parang kagaya lang ng mga close friends natin. Diba? May mga bagay tayong sinasabi sa kanila, pero may mga bagay din tayong hindi nila nalalaman. Akala natin ganun ng Lord. Parang akala natin kung mabuhay tayo, parang ganun. Pero ang katotohanan is that ang Lord, alam niya yun. But anong gusto ng Panginoon? Bigyan natin sa Kanya. Sunod is that He is our good shepherd, diba? And we belong to His flock. By the way, nung ina-address ni Lord to, hindi niya pinapagalitan yung mga tao. Huwag kang mag-worry, di ba? Para mga advice sa atin. Ba yun, alala ka ng alala, di ba? Parang mga ganun, nag-aalala ka na nga eh. Parang nagsabi ka na nga sa tao, sabi pa, huwag ka nga mag-alala, puro ka ganyan eh, di ba? Parang na-reject ka pa. Pero si Jesus, napaka-gentle niya nung ina-address niya to sa mga tao. Sabi niya, di ba, do not be afraid, little flock. Yeah, little flock. Diba? In-address niya na you are His sheep, we are His sheep, and we belong to His flock. Na para bang tingin lagi ni Jesus, diba, sa atin is parang mga little children na mga pinag-aalala. And ganun yung ina-address to, gentle, diba, kalmado. For your Father has been pleased to give you the kingdom. Diba? So ganun tayo in-address, or ganun in-address ng Panginoon yung issues natin when it comes to anxiety. Because alam niya, lagi tayong nadaan dyan. At sabi niya, I am your good shepherd. Diba? We shall not lack. Diba? Hindi tayo magkukulang. Diba? Ano sunod? It is God's pleasure to give us the kingdom. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Diba? Yung mga kingdom dito, mga kung ano-ano mga kingdom, diba? United Kingdom, mga kung ano-ano toy kingdom, diba? Kung ano-ano mga kingdom. So marami na ganito ganyan. Ito gusto ko to. Para akala natin ito na, kung ganito lang ang kingdom namin sa pamilya namin. Diba? Wow, may kingdom yung family. Parang hindi na kayo problema.
Pero ang totoo, 'di ba? Yung totoong kingdom na maglalas is yung kingdom, 'di ba, ni Lord, ni Jesus. 'Di ba? Itong kingdom na to, that is eternal, pleasure ng Lord or ng Ama na ibigay sa atin. 'Di ba? Sabi sa dito, ano ba yung God's kingdom? It is the reign or rule of God in the lives of the believer. It represents the realm of God's authority, presence, and blessings. So lahat yan, yung tatlong yan, yung authority, binigay sa atin ng Panginoon, yung presence niya, binigay sa atin ng Panginoon, yung blessings niya, binigay sa atin ng Panginoon, pleasure niya, ibigay lahat sa atin yan. Diba? Ano yung sabi dito? This includes provision, mga pangailangan natin. Sunod, protection. Diba? Kaya hindi ka mag-worry na baka ganyan, baka ganito. Pag may ganitong crisis or yung mga pandemic, ganitong sakit na umuuso daw ngayon, hindi ka mag-worry. Bakit? We are covered by the blood. His protection is in us. Diba? But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Sabi sa Thessalonians 3:3. Di ba? Huwag kang matakot na baka ganitohin ka, baka ganin ka. Di ba? Bakit? The Lord will command His angel, di ba, na to guard you in all of your ways. Di ba? Ganun tayo poprotektahan ng Panginoon. At sunod naman is, ano pa yung God's kingdom? It is the eternal inheritance. Diba? Praise God, praise be to God, God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth. Diba? Ito yung sinasabi, new birth, diba? Into living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. That after this life, ayun yung mahirap sa atin, diba? We're so anxious sa buhay natin ngayon sa lupa. Diba? Hindi tayo prepared kung ano yung buhay natin after nito. Parang yung sa illustration ng preacher na napanood ko. May mahaba siyang tali, sobrang habang tali, nandun hanggang pinto. Tapos may pula siyang tape, may pulang tape. Tinali niya doon sa ganun na part ng tali. Tapos yung buhay natin ganito, ganun lang. Tapos yung eternity is yung ganun kahaba na tali na yun. Tapos yung mga tao doon sa pulang tape na yun, nag-worry sila, grabe yung anxiousness nila, grabe yung problema nila, grabe yung kung ano ng mga dahilan, mga ganyan. Na ganun lang kaikli yung buhay, which is yung buhay natin dito. Diba? Kaya kung tawag dito, huwag tayong maging anxious sa buhay na to. But we must be prepared. Saan? Sa buhay natin after dito sa lupa. Diba? Ito yung eternal inheritance natin. Diba? It is the inheritance, diba, na that will never fade. This inheritance is kept in heaven for you. Diba? May inheritance tayo na nakatago sa langit. Huwag natin hanapin yung mga kayamanan dito. Huwag tayo mag-dwell dito na ganito, ganyan. Mag-focus dito na kailangan ganito yung status ng buhay ko, kailangan maiangat ko, kailangan maging ganyan. Hindi mali na mag-desire tayo ng more and more and more dahil gusto ng Panginoon yan. Pero ang mahirap is yung doon ka na lang nabubuhay. Diba? Doon na umigot yung mundo mo. So again, bakit hindi tayo mag-worry? Because again, your Father knows them. And second one is that He is our good shepherd. And yung third, it is God's pleasures to give us the kingdom. And lastly, okay, dito na natin tatapusin yung anxiety or yung pag-aalala. Sabihin natin ngayong araw, ang pagtatapos ng pag-aalala. In Jesus' name, Amen. Let's pray. Joke lang. So, ito na, pangatlo, the end of our anxiety. So, tanda natin yung word na stress. Parang ito kasi sa mga nagiging result ng anxiety. Or, in other words, stress, parang ini-emphasize ko pala sa inyo. Stress. Okay, so next slide. Okay? So, ang unang S is seek the Lord. So, paano daw natin mariremove yung mga anxieties natin sa buhay, mga pagkabalisa natin, yung worriness natin, lahat ng bumabagabag sa puso natin. Ano yung number one? S, seek the Lord. Begins in seeking in the presence of God by praying and reading God's Word. Okay, sabi dito ni Martin Luther King, kung nakikilala niyo siya, isa yung Protestant, nagprotesta sa mga Roman Catholic that time basta yun yan. So sabi niya dito, I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Diba? So sobrang dami daw gagawin. O sino yung maraming gagawin dito? Pagpatak ng Lunes. Pagpatak ng Tuesday. Tasked na agad yan, no? Lalo na sa mga estudyante, no? Assignment, di ba? Mahilig pa naman mag-cram or pag-deadline na, doon lang gagawa. So, marami tayong dapat gawin, tapusin. Marami tayong dapat i-accomplish. Pero lang sabi ni Martin Luther King, no? Hindi ko yun magagawa hanggang di ako nagpipray ng 3 hours. Yung 3 hours na yun, let's say for example, nagising ka ng 7 or 8, 9, 10, 11. Yung sa 9, 10, 11, may isip ng isang tao, ang dami ko nang pwedeng gawin nun. Nagluto na ako ng agahan. Diba? Nakapaglaba-laba na ako ng ganong oras.
Di ba? Pero siya, ang mindset niya, wala akong ma-accomplish hanggat hindi ako nagpipray ng 3 hours. So, ganun siya mag-pray kasi monk siya. Diba? Sa atin, hindi yun parang, ay, monk siya lang mag-pray ng ganun. Diba? Kahit tayo mismo ma-challenge sa mga ganitong klase, mga uri ng pamumuhay. Diba? Na wag tayo magsimula na gising agad, ligo, toothbrush, diba? Or kung ano agad yung aabalahin natin. Diba? Wala tayong na-accomplish. Sabi nga ng wife ko ni Tin, parang nung pag di daw siya nagpipray or nagbabasa ng Bible, kahit ano daw, parang ginawa niya buong araw, naglinis siya, parang kung ano na yung mga ginawa niya for Sunday school or mga gamit, mga ano man na kailangan, parang pakiramdam niya, wala pa rin siyang natapos. Bakit? Kasi tawag dito, hindi siya nag-pray that time. Pero ayun nga, 'di ba, pag inuno natin ng Panginoon, doon talaga natin ma-accomplish yung mga bagay-bagay. Sabi nga dito, 'di ba, ang pagtatapos ng pagkabalisa ay ang pagsisimula ng sa paglapit natin sa Panginoon. Diba? Tapusin natin ang pagkabalisa sa pagsimula sa paglapit natin sa Lord. Okay, anxiety in man's heart weighs him down, but a good word makes him glad. Now, ano yung sunod? Letter T. Okay, ano yung T? Trust in the Lord. Okay, being filled with the Lord leaves no room for fear. Sabi sa Psalms 56 verse 3, when I'm afraid, I will trust in you. Again, it's not a question of whether it is wrong or worthy to be afraid. It is question of what we do when we are afraid. Ano bang ginagawa mo pag natatakot ka? Ano bang ginagawa mo pag nag-aalala ka? O may mga bagay ka nagpapabalisa sa'yo. Diba sabi ng psalmist, diba, when I am afraid, I trust in you. Right away, immediately, I trust, diba, in you. Dapat ganun yung attitude natin bilang mga Christian, bilang mga believers, bilang may Panginoon natin si Jesus, diba? Dapat laging ganun yung pagtitiwala na meron tayo sa Kanya. Diba? Sabi dito, worry, anxiety is a sin. Kasalanan siya, and God wants us to trust He's sovereign and all-wise, all-good, all-providing, all-protecting, ever-assisting care. Diba? So, mostly ng anxiety natin sa buhay is trust issue. And He wants us to do it deeply. That itself is not ultimate threat. So, yan talaga yung isa sa pinaka-issue, diba? Is yung trust natin sa Panginoon, kung bakit tayo nag-aalala. Diba? So, again, diba, merong 366 words makikita ka sa Bible na fear not. Something na sinasabi sa atin, diba, na every time makaranas ka ng ganito, ng ganyan, every second ng buhay natin, nire-remind tayo ng Lord, fear not. So, next is R. Diba? Rest upon the Lord. Okay, ano ulit yung S na una? Seek the Lord. Okay, or seek the Lord. Okay, number 2, yung letter T, trust the Lord. Okay, yung pangatlo is rest upon the Lord. Or kung maghahanap tayo ng kapahingahan, nakapagod talaga mag-isip na mag-isip. So, totoo lang, di ba? Pag sa isip sa utak natin, talagang sobrang dami na parang nakakapagod na gumawa ng kung ano ng bagay. Knowing God's Word beats worry and weariness. Bakit nag-worry isang tao or meron siyang anxiety? Is that he don't know or she don't know the Word of God. Diba? Ito lang yung makakapag-beat sa anxiety natin, hindi yung punta muna ako ng Boracay. Yeah. Punta muna ako ng Tagaytay, diba? Para maalis yung anxiety. Though it helps, pero kung di ka nagbabasa ng Word of God, dadalin mo yan kung saan man mapunta. Sabi sa Matthew 11:28, diba, to 29, diba, come to me, all of you are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I'm humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. Every time na binabasa ko to, parang lagi ko naririnig yung voice ni Jesus na iniimbitahan niya ako with a gentle voice na lagi lumapit sa Kanya. Pag napapagod ako, pag sobrang dami kong pinag-aalala. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, di ba? Na lumapit tayo sa Kanya at i-lay down natin lahat ng mga pinag-aalalahan natin. Next is E. Enjoyment from the Lord. Okay, sabi sa Nehemiah 8 verse 10, and Nehemiah continued, go and celebrate with a feast of rich foods and sweet drinks, diba? And share gifts of food with people who have nothing prepared. This is a sacred day before our Lord. Don't be dejected and sad, for the joy of the Lord is our strength. Sabi sa next slide, real enjoyment is in the employment to the Lord's work. Diba? Kaya tayo, di ba, pag sinabing enjoyment from the Lord, enjoyment sa ibang bagay hinahanap. Diba? Sa paglalaro, di ba? Tara, tayo, 5v5. Diba? Or enjoyment sa kung ano mga leisures, mga pleasures sa buhay.
Diba? Pero ang totoong enjoyment is again saan matatagpuan? Sa presensya ng Diyos or in the Lord's work. Diba? Sa time ni Nehemiah, down na yung mga tao dyan kasi nakita nila yung temple is parang walang-wala compared dun sa temple na unang na-build. And nalungkot sila. Pero sabi ni Nehemiah, mag-rejoice kayo because itong araw na to, sacred to para sa Panginoon. Kaya bakit why the sad faces? Diba kanina natugtog ako, ang ganda nung praise natin, diba? Parang diba? Parang mapapaano ka. Pero may nakikita at may mga napapansin ako ng mga mukha na hindi maipinta. Diba? Parang nag-worry pa din sila. Diba? Natanggal ko kaya yung sinaing. Diba? Natanggal ko kaya yung rice cooker. Diba? Ewan ko kung ano iniisip nyo or paano kaya na to, paano kaya mamaya. Diba? Ganun. Diba? Pag nandito tayo sa work ng Lord, diba? We should focus on Jesus. At makikita mo na unti-unti, mawawala lahat. Diba naman pinaghahala mo. Next is supplication. Okay, sabi dito, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. Tapos ano sabi, after ng supplication is yung thanksgiving. Diba? Bakit may nag-worry daw? Kasi nakakalimutan nila na laging samahan ng being or yung attitude ng pagiging thankful and grateful. Diba? Sa supplication, halimbawa, pupunta dito, in-invite ko halimbawa si Bongbong Marcos. Wow, lakas. No? Si President, in-invite ko, or si Mayor Biason. Diba? So, kung nanonood ka man. Joke lang. Walang galang, no? Sorry po, sir. Okay, kung sino man mayaman, tapos sabihin sa'yo, di ba, na sige, bigay mo sa akin. Halimbawa, usapan niya si, Tito Suwe. Di ba? Tito Suwe. Kuya Suwe. Di ba, kinilistahan mo ng mga problema mo. O kaya kay Tita Sharon. Di ba? Tita Sharon. Or Ate Sharon. Bigay mo sa akin ng mga listahan ng problema mo. Panigurado may listahan tayong ibibigay. Ito po lahat. Nakahaba. Ganun, yung parang sa restaurant yung ganun. Sa ating ganun, no? Parang ganun kahaba na list. No? So, kung ang Lord mismo, nagsasabi siya sa atin, na ibigay mo sa akin lahat yan, di ba? At ibigay natin. Kung may mga list tayo, may mga prayer request tayo, may mga journals tayo, isulat natin tapos sabihin natin sa Panginoon. Kasi gusto ng Lord yun, na malaman niya. At maging specific tayo when it comes to prayer. Hindi yung Lord, alam mo na lahat to. In Jesus' name, Amen. Hindi, maging specific ka. Diba? Isa sa mga natutunan ko nung bata pa lang ako, pakinggan ko yung prayer ni Pastora Bernadette. Ang haba. Sabi ko, sakit na ng tuhod ko. Pero kasi grabe siyang specific mag-pray. Talagang ipag-pray niya lahat. Doon ko natutunan na dapat pala talaga specific ka prayer. Okay, next is yung service of the Lord. If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith, of good doctrine, whereunto thou hast attained. Diba? Busy serving our brethren, refocus our attention on what truly matters. Baka kasi kaya ka nagiging nag-aalala masyado sa buhay mo, is baka kasi focus ka na talaga sa sarili mo. Diba? Yung joy is naging, why na lang. Hindi na yodge, di ba? Why na lang natira? Yourself na lang ng yourself. Ba't kaya ba ka nag-aalala? Kasi hindi mo nakikita yung need ng ibang tao. Kaya nakakatuwa, baka pag nagkakaroon ng outreach, pupunta sa ibang lugar, or sa ibang mga lungsod dito sa mga barangay dito sa Muntinlupa, or even yung mga outreaches na naganap ng mga nakakatawa. Bakit kasi parang nare-refocus ka dun sa kung ano talaga yung kailangan. Diba? Na parang pag nandito ka kasi, parang focus ka lang sa bahay ka lang lagi. Parang, dami kong kulang, ang dami kong ganyan. Pero pag sumama ka sa Lord's work, evangelism, sa mga outreach, may kita mo, yung mga tao doon, di ba? Ako may ganito, sila wala. Pero grabe ako magreklamo. Diba? So, baka kaya ka nagiging anxious, is kulang ka saan? Sa Lord's work. Diba? Kulang ka sa evangelism, kulang ka sa outreaches, kulang ka sa pag-mission. Kaya sabi dito, di ba, busy serving our brethren, refocus our attention to what truly matters. Diba baka nakafocus ka na sa sarili mo. At ang conclusion natin, ayan. So, ang conclusion natin is yung isa sa story ng, isa sa mga magandang hymn na napanood ko. Ayan. So, wala pang conclusion, umiyak na siya. Joke lang. So, Annie Johnson Flint. Kung kilala niyo siya. Ayan. So, kung kilala niyo si Annie Johnson Flint, siya isa sa mga greatest hymn writers. Tapos magba-background music na daw si Brent kasi conclusion na. Ayan. So, sabi dito sa next slide, she was, born in 1866.
Okay, in Christmas Eve. Ito yung sa mga nag-strike sa, parang mga hymn writers na nakilala ko sa akin. By the time she was 6 years old, diba, she had lost her mother and father to illness. Okay, 6 years old pa lang siya, namatay yung nanay at yung tatay niya dahil sa sakit. Okay, and was adopted by a family named Flint. Okay, so yung apelido ng nag-adapt sa kanila is yung Flint. Ngayon, itong nag-adapt sa kanya, eventually, hindi ko lang nabanggit dyan, is namatay din. No? So, she was left talaga as an orphan. Diba? Isipin niyo, nagka-parent siya, namatay, nag-adapt sa kanya, namatay din agad, sa murang edad. Ngayon, hindi pa din natatapos yung problem niya, yung nangyari sa kanya. She suffered a lot in her life. Ano daw yan? She got rheumatoid arthritis till she was twisted for many decades. So, yung arthritis na yun, yung una daw, pag sakit-sakit lang ng paa, na kung ano-ano sa katawan niya, pero ano nangyari, na-develop at nagka-apekto sa katawan niya. At nag-cause yun para hindi na siya makalakad. She had cancer, inside of her. So, apart dun sa rheumatoid na, ewan ko kung itong cancer na ito yung rheumatoid or may cancer pa siya, but she had cancer inside of her. No, so, she lived in diapers and blindness started to overtake her. No, so, 'di ba? Alam niyo naman pag na-diaper, ibig sabihin nun, hindi na siya nakakapunta sa mga CR o sa mga kung ano-anong lugar, 'di ba? Kasi para makakilos kasi nga na siya, wala na siyang kakaya maglakad-lakad. 'Di ba? Parang twisted na yung katawan niya. And blindness, 'di ba? Isipin niyo sobrang dami niyang naranasan, no? May blindness pa. Nag-overtake sa buhay niya. At sabi niya dito, before she died, she had many boils, okay? And marks on her body for lying in bed. Okay, so maraming mga marka na sa katawan niya, mga marks, 'di ba? Kasi pag sobrang lagi nakahiga sa sa kama, alam natin na masama 'yon, 'di ba? Kasi it will develop yung parang mga marks and mga boils sa katawan niya. She needed 8 pillow to cushion her body. 8 pillow. So, itong babaeng to, itong taong to is disabled. Parang wala na talaga. Parang kung isipin mo wala ng purpose yung buhay niya, bakit pa siya nabubuhay? Siguro pag nakita mo yung life niya that in person, di ba, parang maawa ka. And she wrote one of the great or beautiful hymns. No, ano yung sinulat niya? Diba? Ito yung lyrics nung nung kanta na yan. Ayan, next slide po. Ayan. So sabi dito, He gave it more grace when the burdens grow greater. He sended more strength when the labors increase. To added affliction, He added His mercy. To multiply trials, His multiplied peace. When we have exhausted our store of endurance, when our strength has failed ere the days have done, when we reach the end of our hoarded resources, our Father's full giving is only begun. His love has no limits, His grace has no measure, His power no boundary known unto men. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. Isipin nyo, di ba? Itong babaeng to, itong taong to, she had all the reason to worry and to be anxious. Na kaya bukas ba magigising pa siya? Bukas ba kakayanin niya pa? Bukas na naman another pain, di ba? Pagising niya another ganito. Di ba? Nagiging anxious siya. Isipin niyo kung kayo isipin niyo sa posisyon niya. Di ba? Kung hindi niya ba inaalala yung mga tao nag-aalaga sa kanya na baka nagiging pabigat siya or ganito. But in spite of all that, di ba, walang recorded sa buhay niya na nag-alala siya. Anong ginawa niya? He produced yung one of the great hymns na kanta, 'di ba? Para sa Panginoon, 'di ba? That His love has no limit and His grace has no measure. 'Di ba? Sa panahon ng kahinaan natin, which is pag nakakaranas tayo ng anxiety, naisipakito ng Panginoon kung ano yung kapangyarihan niya. Ba, sabi dito, in spite of the different reasons for anxieties, lahat ng binanggit ko kanina, 'di ba? God knows how to handle them. Whatever they may be. Sabi dito, anxiety is calculating life without God. Diba, ang buhay, diba, or anxiety kaya nararasan ng isang tao is kinakalculate niya yung buhay nang wala ang Diyos. Yung tao na wala ang Diyos sa kanyang buhay is ultimately siya yung in control doon. Yung tao mismo at ang in control. At it does not take long enough for that person to realize how control his life or her life is. Yung mga tao na walang Diyos sa buhay nila, sila in control sa buhay nila. At sabi dito, di ba, hindi matagal para ma-realize ng taong yun na na yung buhay, hindi natin siya kayang kontrolin.
Hindi natin kontrolado yung circumstances. Hindi natin kontrolado yung mga sufferings. Hindi natin kontrolado yung mga challenges na dumadaan sa atin sa buhay natin. Diba, parang realize nyo in the year 2023, yes, may mga good things na ginawa ang Panginoon, praise God. Diba? And ngayong taon na to, 2024, diba, may mga bagay ka pa rin bang pinag-aalala? Diba? It's time for you, diba, to let go and let God. Diba? We can barely control ourselves. That's why we need a relationship with the Lord. Sa mga bago dito, nakakarating nyo, yung buhay nyo, hindi nyo kayang kontrolin yan. At hindi nyo kayang ayusin yan pag dumaan na yung times ng testing. Diba? Ang Diyos lang ang kayang makapagpaayos ng buhay natin. Ang Diyos lang ang kayang mag-handle niyan. And alam ko na lately, hindi lang ako ang naka-experience ng anxiousness sa buhay. Diba? Pero alam ko na marami sa inyo ang nakakaranas nun. Marami sa inyo yung mga iniisip, marami sa inyo yung reality na tinatakasan lang nila pag nasa church sila, parang okay lang, di ba? Pero sa totoo, pag nasa bahay sila, or mag-isa, sorry po, sa bahay sila, or mag-isa, parang grabe yung battle nila sa bahay, or sa family. And ngayong araw na to, di ba, gusto ng Panginoon na ilay down natin sa paanan niya ang lahat ng mga bagay na pinag-aalala natin. Ewan ko kung bakit ako naiyak. Pero somehow, alam ko na ang isa sa gusto ng Panginoon lang sa araw na to is lumapit tayo sa Kanya at ibigay natin lahat ng mga reasons kung bakit tayo nababalisa. Diba? Gusto ng Panginoon na napakinggan lahat ng mga daing ng puso natin, ng buhay natin. Diba? At tayo lang yung minsan lumalayo sa Lord. Diba? At ngayon sa pag-awit natin I cast all my cares upon you. Yung I cast all my cares. Diba? Hayaan natin na yung mga bagay na yun ay ilay down natin sa Lord. Diba? So sige po, tayo po tayo.